Kaugnay pa rin sa pagtugon ng pamahalaan sa mega oil price hikes at iba pang issue, kausapin natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Yes, good morning Rafi. Good morning sa lahat na sumusubaybay sa inyong programa. Opo, ilang araw po matapos ipatupad yung National Energy Emergency, masasabi niyo bang kahit paano ay nabawasan na yung epekto ng oil crisis sa bansa? Rafi, sa ngayon ay hindi pa pinapatupad yung emergency powers kasi meron itong sa batas ay magkakaroon lang to ng visa, magiging effective lamang ito 15 days after the publication. Pero sa ngayon, kahit hindi pa po ito na ipapatupad, dahil nga ito yung sinasabi ng batas, nagsusumika po ang gobyerno na maibsan ang impact nitong krisis sa Middle East. At patuloy pa rin po ang supply ng produktong petrolyo sa atin at yan po ang utos ng Pangulo. Ang ibig ko pong sabihin, Yusek, yung EO na ipinalabas ng Pangulo, ano na pong epekto nito so far? Yung EO, ang EO 110? Opo, oho. Oo. Sa ngayon kasi ay nagkaroon tayo ng, nung Lunes ay nagkaroon ng meeting, ang uplift at ang sabi nga ng Pangulo, even prior, no? Even prior na nagkaroon tayo ng EO 110, ng uplift, ay ang pag-meeting po ng Pangulo, pakikipag-usap po sa mga ahensya ng gobyerno, ay nandun na po, even prior to the EO 110. So ngayon po makikita po natin na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho po ng gobyerno at mas mabilis po, mas napabilis pa po para po maagarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sabi po kasi ng DOE, averted na raw yung crisis dahil dumami na yung supply ng crude on average dito po sa Pilipinas at may mga daranti pa ngayong Abril. So gano'n na nga bang sitwasyon ngayon? Averted na yung crisis pero mahal pa rin talaga yung gasolina at diesel. In a way, kasi sa ngayon, ang ulat po ng ni Secretary Sharon ay 51 days po ang itatagal ng ating supply. So malaking bagay po iyon dahil lang talagang pinagtutunan nga po ng energy, ng DOE, ay ang supply. Dahil sabi nga natin, mahirap pag-usapan ng presyo kung wala namang supply. So yun po talaga ang inuutos ng Pangulo na lahat ng sources na pwedeng puntahan at pwedeng hingan at mabilhan ng supply ay dapat na mapuntahan at makausap. At kumusta? Siguro in a way, hindi natin masasabi na yung impact ng krisis ay wala dahil nga yung presyo ang nagiging issue dito. So, pero kahit paano po, ang Pangulo at ang gobyernong ito ay binibigyan ng ayuda ang ating mga kababayan para nga po to mitigate or to lessen the impact of the crisis in Middle East. Opo. The crisis in Middle East. Opo. May update na po ba dun sa utos ng Pangulo sa DFA na kausapin ng Iran tungkol sa safe passage sa Strait of Hormuz ng mga barkong papunta po sa Pilipinas? Ang sabi po ni Secretary Tess Lazaro sa atin ay ngayon ang kanila maaaring pagmi-meeting with the Ambassador of Iran. Pero kung hindi daw ngayon magkakaroon sila na schedule ay definitely makikipag-meeting po si Secretary Tess Lazaro next week. Abangan po natin yan. Sa aming panayam po kay Senator Sherwin Gatchalian dito sa Balitang Hali, sinabi niya na kulang sa contingency plan yung gobyerno at hindi raw coordinated yung mga ahensya. Ano pong reaction niyo dyan? Hindi po natin masisisi kung ganyan po yung pananaw niya. Pero sa amin po, sa ating nakikita, dahil lagi po nakikipag-meeting at nakikipag-usap ang ating Pangulo sa lahat ng ahensya. Sabi nga po natin, even before the EO, no, 110, ginagawa na po ng Pangulo ang pakikipag-meeting para po maisaayos lahat at maging matrabaho po lahat ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Unang putok pa lang noong February 28 ay nagpatawag na po ng meeting, kinausap na po ang DMW, kinausap na po ang OWA. So hindi po natin masasabi na totoo na walang yung bintang o akusasyon na walang contingency plan. Sa akin po ba, mananatili pa rin yung pagbawi dun sa taas pasahe? Hindi na po ba talaga may patutupad dito? Kasi sabi ng ilang transport group, pang 2 araw na diesel lang daw yung 5,000 pisong ayuda eh. Sa ngayon po, wala pa pong napag-uusapan tungkol sa fare hike. Ang pinag-uusapan po talaga yung tungkol sa supply ng fuel, kung paano rin po matutulungan ang mga drivers at ang mga operators
at kung paano matutulungan din yung ibang kababayan natin na hindi naman nasa transport sector. Mhm. Isa po sa mga pwedeng long-term solution dito sa dependency natin sa oil sa Middle East ay yung joint exploration sa China. Pero nagbabala po si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na sa mungkahing joint oil and gas exploration. Patibong daw ito, baka raw maging trap po ito. Ano pong reaksyon nyo dyan? Sa ngayon, wala po tayong update, walang follow-up action about that. Ito'y nabanggit lamang ng Pangulo nung siya ay na-interview kung open ba ang Pilipinas sa joint exploration. Hindi ito pangit na suggestion. Pero siyempre po, ang Pangulo at ang administrasyon ay lagi naman po mag-iingat para maproteksyonan ang lahat ng interes ng mga kababayan natin at ang interes ng bansa. Mhm. Mapunta naman po tayo sa ICI. Ano pong susunod na plano ng Pangulo ngayong nag-shutdown na yung ICI? Satisfied po ba ang Pangulo sa kanilang naging trabaho? Yun naman po ay ayon din po kay Justice Reyes na sila po ay tapos na sa kanilang mandato at na isumiti na po nila lahat ang records nila at ang mga reports nila sa DOJ at sa Ombudsman. So, ang tanging na lang po mangyayari dito ay mabilis ang pag-iimbestiga ng DOJ at ng Ombudsman. At hindi po naman dito nagtatapos ito. Kung may makikita pa pong ibang ebidensya, ang DPWH po ay tinatalaga rin po na tignan po at imbestigahan po ang iba pang mga ghost projects o yung mga maanumalyang flood control projects at kailangan magsampa ng kaso kapag po may ebidensya pang nakita. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Halik. Maraming salamat, Rafi. Yan po si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.